Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan, at magandang umaga rin, magandang tanghali at magandang gabi saan man kayong bansa naroroon. So welcome kayo po sa ating kauna-unahang series muli na pamamagatan nating Lands of the Bible. So mga kapatid, narito ang panibagong series na ating gagawin at saan man kayo naroroon na bansa ay welcome kayong lahat. So sa ating kapagpasimula ay tayo po muna tumungo tayo manalangin. Salamat Panginoon Yesus sa iyong patnubay at kami patnubayan ng gabayan sa aming pag-aaral na ito at pagpalain mo po ang iyong mga anak na makikinig at um, tutunghay sa ating palatuntunan na ito, Panginoon, at kami yung pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, narito po at gagamit tayo ng PowerPoint upang ating tignan na ang mga ilan sa mga natala natin tungkol sa atin pong pag-aaralan ngayon. So narito ang ating bibigyan ng pansin sa oras na ito at narito ang ilan sa mga inihanda natin upang tayo ay gagabayan sa ating pag-aaral na ito. So, narito ang ilan sa mga larawan na ating makikita at mga background natin at tayo ay wini-welcome sa oras na ito upang pag-aralan natin ang mga nakita natin, natunghayan natin at mga nalakaran natin. So, iba't ibang klase ng mga bansa ang ating pag-aaralan sa matagal pa ho ito. Pero bibigyan lang natin ng pansin ang bansang Israel na sa kasalukuyan ay may kaguluhan, may digmaan at sapagkat yaan ay ang bansang pinili ng Diyos. So mga kapatid, narito ang ilan sa mga pag-aaralan natin na mga lupain ng Biblia na yan ay ating bibigyan ng pansin. So yan ay mga biblical na lugar para sa mga Kristiyano at ganun din sa mga Muslim at ganun din sa sa mga Hudyo. So sa ating nakikitang larawan na ito ay itong orange or yellow na kulay ay yaan ay ang bansang Israel sa panahon natin ngayon. Noong panahon ni Haring David, ni Haring Saul at ni Haring Solomon ay iba ang kanilang teritoryo, iba ang mapa nila. So napakalawak ng kanilang teritoryo. So ngayon ay ito na ang nasyon ng Israel, ang kanyang lupain na pagkatapos ng 1948 ay narito ang panibagong muka ng anyo ng bansang Israel. Kung makikita ninyo ang mga ano na ito, shaded na ito area, ito ay mga Palestinian Authority or tinatawag nilang Palestine. So yan ang kanilang sakop. At ito naman dito sa taas, sa norte, yan ay ang Golan Heights, yan ay teritoryo ng Israel na nakuha nila noong Six Days War. So marami tayong mga bansang napuntahan sa gitnang silangan at ganoon din sa Europe, pero bibigyan na natin ng pansin ang Israel sapagkat ito ang bansang pinili ng Diyos at titignan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan at kung ano ang makikita natin sa ating panahon ngayon kung bakit nagkakaroon ng ganitong kaguluhan, madigmaan at kung bakit walang kapahingan at walang kapayapaan ang bansang Israel at ang mga kapitbahay na bansa nito. So, ang Israel ay isang karanasan sa pagbabago ng buhay. So, kung may digmaan, ay meron ding namang katahimikan pagdating ng panahon. Pero hindi natin alam kung kailan ang katahimikan o yung kapayapaan na yan. So hanggat may digmaan, may kaguluhan at walang kaayusan yan at hindi magiging maganda ang sitwasyon ng buhay, kung tayo ay pupunta dyan. Sa panahon ngayon ay wala, na-cancel lahat ng mga flight sa mga tour dyan sa Israel dahil may kaguluhan, merong digmaan dyan. So, ang Israel ay lupain ng Biblia na binabanggit noong unang panahon ay bago pa naging Israel yan ay ang lupain ng Kanaan. Isa sa mga anak ni Ham na nanirahan diyan, no, matapos yung Genesis chapter 10 ay lumawak ang teritoryo ng mga tao, nagkalat sila. At ang lahi ni Kanaan na anak ni isa sa mga anak ni Ham ay nanirahan dito sa lupain ng Kanaan. At yan din ay tinatawag na lupain ng pananampalataya. So, nung unang panahon, bago pa tawagin ng Diyos si Abraham, ay ang lupain ng Kanaan ay lupain na kung saan ang mga tao, yung mga Canaanites, ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kila Baal, no? Sa mga Astoret, kung tawagin, no? Iba't ibang klase ng Diyos, Diyosan na kanilang sinasamba. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, ay sinabihan siya ng Diyos na dadaling kita sa isang lupain na ibibigay ko sa iyong lahi bilang
gantimpala sa iyong pananampalataya sa akin. So, yan ay naganap nung binigay ng Diyos ang pangangalaga at paglabas ng mga mga Hebrews o mga Israelita sa bansang Egypt, at ito ay pinangunahan ni Moises, at sila ay pumasok sa lupang Kanaan sa pamamagitan ni Joshua. So diyan ay nahayag at natupad ang sinabi ng Diyos na kanilang lulupigin ang kanilang mga kaaway dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So nariyan ang kaganapan at sinabi ng Diyos na kanilang sasakupin at titirhan nila yan, at na nangyari nga sa kanila. Ngunit binalaan sila ni Propeta Moises na kung sila ay hindi magpapatuloy, maglilingkod sa Diyos, sila ay matutulad din sa mga naninirahan sa Kanaan na ipapasakop ng Diyos sa ibang bansa sapagkat sila ay sumamba sa Diyos-Diyos. Nais ng Diyos na ang Diyos lamang ang dapat nilang sambahin. So ang banal na lupain ay ginagalang sa buong naitala na kasaysayan bilang duyan ng monotheistkong reliyon para sa isang taong may pananampalataya na ang mga paniniwala ay nakaugnay sa banal na kasulatan. So walang lugar sa lupa na katulad ng banal na lupain. Kakaiba ang lupain na ito kung kayo ay makakalakad dito at mararating ninyo at matutur ninyo ang mga lugar na ito na binabanggit sa banal na kasulatan. Kakaiba yan. No, nung ako'y nandiyan noong 2018 ay iba ang aking pakiramdam sapagkat hindi ko lamang nababasa ang kasaysayan sa Lumang Tipan at ganoon din sa Bagong Tipan sa mga aklat ng Ebanghelyo, ay nalalakaran mo at nasasamyo mo ang hangin at nahawakan mo ang mga puno, ang mga bato, no? At nakikita mo siya, actual. So merong kakaibang pakiramdam yan kapag kayo ay nariyan. Sa makitid na bahaging ito ng lupain ay matatagpuan ang pinagmulan ng reliyosong paniniwala na karamihan sa sangkatauhan, no? So dito ay sa gitna ng mga tigang na burol at matabang kapatagan, ang espiritu ng tao ay natutong umakyat, at mula rito ay lumabas ang isang bagong mensahe sa buong mundo na winika ni Propeta Isaiah sa kanyang ikalawang aklat, talatang 3 hanggang 4, na ang sabi niya, maraming mga tao ang magsisiparoon at magsasabi, halika, tayo umahon sa ang bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at upang tayo ay makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Siyon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So ang Siyon ang siyang original na pangalan ng Hinyang Jerusalem, at yan ay isang prophetic preaching ni Prophet Isaiah. So mga kapatid, yan ang lupain ng Biblia at lupain din ng pananampalataya. So ang mga record ng banal na lupain, kapag binabanggit ang banal na lupain, mga banal na lupain, hindi lamang ito tumutukoy sa bansang Israel. Kapag ito ay pag sinabing mga lands of the Bible, yan ay maraming kasama diyan. Hindi lamang ang bansang Israel ang tinutukoy na banal na lupain. Marami diyan ang bansang Egypt ay kasama diyan sa mga banal na lupain na yan. Israel, ang Jordan, ang Syria, ang Lebanon, no? Yan ang mga binanggit sa Lumang Tipan na mga lugar kung saan ang Panginoong Kristo ay naglakad, no? Pinuntahan niya ang mga lugar na yan. So, yan ang tinatawag na Levant nung panahon ng unang digmaang pandaigdig ng mga Pranses. No, binansagan nilang Levant yan. Levant. Na ibig sabihin ay yung mga bansang nasa silangan. No, yung binanggit natin kanina mga bansa. So kapag naririnig ninyo ang salitang Levant ay tumutukoy yan sa mga bansang Egypt, no, Israel, Jordan, Syria, Lebanon, at ganun din ng Cyprus, no? Turkey, no? Yan ang mga mga bansa ng Levant. So sa sa loob ng mahigit na 5,000 taon na pagpapatotoo sa katotohanan na ito ay hindi kailanman isang tahimik, mapayapang rehiyon, no? Itong tinatawag ng Middle East sa panahon natin ngayon. Maging nung una pang panahon, talagang maraming digmaan diyan, hindi tumitigil ang digmaan diyan, no? Panahon pa yan ng unang kaharian ng Israel, no? Sinakop ng mga Assyrian ang northern
Kingdom ng Israel at ganun din ang Kingdom of Judah ay sinakop din ng Babylon, no? So nariyan ang mga ilan sa mga natala dito na halos kung nasaan ito ay sumasaklaw sa pagitan ng Africa at ng Asia at ng Europe, no? Tatlong bansa ang sinasakop ng lugar na iyan. Nung araw, noong unang panahon, ay tatlong kontinente pa lamang ang ginagalawan ng tao. Maaring ito ay natala, pero hindi pa napasama ang North at saka South America at ang Australia ay hindi pa gaanong naaabot ng modernong panahon nung mga period na iyan. So, dito sa kasalukuyang kasaysayan na ito ay ang Africa ang siyang pinasimulan ng sibilisasyon, ano, at ang Iraq o ang tinatawag na Babel o itong tinatawag na Babylon, no, yung Sumer, yung Mesopotamia, diyan ang galing si Abraham, no, diyan nagsimula ang pagkatawag ng Diyos sa kanila, no, sa magitan ni Abraham. Yung Asia naman, yan ay nagsisimula yan sa Western Turkey, no? Yan ang simula ng Asia. So hanggang papunta na ng silangan na hanggang sa makarating na sa ating bansa, sa Southeast Asia, na yan ang pinakakatapusan ng Asian continent, no? Yung Pilipinas. Sapagkat yan ang pinakadulo at wala nang lupa na makikita, kaya yan ang pinakahangganan, ano? From west to east. Kaya nga binasagan ang Pilipinas o ang Indonesia, Malaysia, Vietnam, yan ay mga Southeast Asian countries. No? So, dito natin makikita na ang Africa at ang Asia, ang mga lugar ay halos palaging isang larangan ng digmaan. No, diyan natin makikita na bumuhos dito ang mga sunod-sunod na mga alon ng mga mananakop na binanggit nga natin kanina, itong Kingdom of Assyrian, yung Assyrian Empire at Babylonian Empire, no, ang Persian Empire, no, yan ang mga sumalakay sa mga bansa sa gitnang silangan, ano. Kaya nga nung sumalakay ang mga Assyrians sa Northern Kingdom ay nawala ang pamamahala, ang kaharian ng Israel, no? Naging ano na sila, naging palaboy na sila. At ang natira na lamang ay ang Kingdom of Judah, no? Hanggang sa nanatili ito hanggang sa dumating ang Babylonian Empire sa magitan ni King Nebuchadnezzar ay winasak din ang templo, ang unang templo at ganun din ang bansang Judah ng mga panahong yan. At dumating ang Persya ay sila naman ay nagpanumbalik sa mga Hudyo upang muling nilang itayo ang kanilang templo. At ganun din ay ang Greece o ang Greek Empire sa panahon ni Alexander the Great ay hindi binanggit yan sa kasulatan na si Alexander the Great ay pumasok sa Israel at kanilang kinubkob, kung hindi ay nagpasailalim ang mga Jews ng mga panahong yan, kaya hindi sila winasak, kung hindi sila ay idinagdag sa kaharian o sa emperyo ng Greece. So then habang ng mga panahong yan ay lumalaganap, ay yan, ano, makikita natin na ang mga propeta ay lumitaw at gumagabay sa mga Hudyo ng mga panahong yan, ano, sila Joel, sila Amos, no, yan ay mga minor prophets ay mga gumagabay sa mga Israelita ng panahon ng mga Greek, no, sila Malakias, sila Sepanaya, yan ay mga propetang nabuhay ng panahon ng pananakop ng mga Greek. Nang dumating ang mga Romano noong 63 BC at hanggang 313 ay ang buong Middle East ay napasa kamay ng Roman Empire. No? At ganoon din ang mga Byzantine, no, noong 313 hanggang 636 AD, no? Yung kasing Byzantine yan galing yan sa Roman Empire, no? Parang extension empire nila yan, no? So then noong dumating ang mga Muslim ay sinakop nila at winasak nila ang Byzantine Empire at sila ay naghari, no, sa buong gitnang silangan at sa Europa, no, noong 636 hanggang 1099, no. Then sa Israel naman ang mga Kristiyanong mga palit ng mga politician Christian ay
pumunta sa Holy Land upang labanan ng mga Muslim na tinatawag ng mga Crusaders noong panahon ng 1099 hanggang 1291. So then, hindi rin sila nagtagal diyan at dumating ang Mamluk, yung mga Muslim yan eh. No, noong 1291 hanggang 1516. So tinalo nila ang mga Crusaders. So then pagkatapos ng mga Mamluk, dumating ang mga Ottoman, yan yung mga modern day Turkeys, At noong 1517 hanggang 1917 ay matagal din nilang hinawakan ang buong Middle East, ang Europe, no? At may ilang mga parte ng Europe, itong mga Eastern Europe at saka itong buong Turkey, no? Madami silang nasalakay at mga nasakop ng mga bansa, no? Tagal din, ilang daan din taon nito, no? 400 years nilang hinawakan, no? Parang yung mga Egyptian na ginawang alipin ng mga Hebrews doon sa Egypt, no? Ganun din ang mga Ottoman. Hinawakan din nila ang land of the Bibles, no? Lands of the Bibles ng mga panahong yan. 400 years din, no? Kaya nung dumating ang mga British, ay niliberate nila ang mga bansa dito sa Holy Land, no? Pinartisyon nila, no? Itong tinatawag na Levant, So binigyan nila ng mga kanya-kanyang mga bansa. Kaya dumating sila noong 1918 hanggang 1948, no? So kaya yan ay nagkaroon na ng partisyon ng mga kaharian, ang mga bansa, no? At nagkaroon ng independyente ang mga bansa at ang Israel ay na-create bilang bagong estado ng Israel at ganoon din ang Jordan, ang Egypt, ang Syria, ang Lebanon, no? So Saudi Arabia. So nagkaroon sila ng kanya-kanyang pamamahala, no? Sila ay sabik na kontrolin ng mga strategic na mga ruta na ito ng kalakalan na nag-uugnay sa mga sentro ng sinaunang mundo, no? Sa halos predictable na regularidad, ang kontrol ay lumipat mula sa isang matagumpay na kapangyarihan patungo sa susunod, no? So noong unang panahon na pamamahala ng mga Romano sa gitnang silangan, ay mga 2,000 taon na ang nakakalipas ay isang pangyayari ang naganap na humubog sa kasaysayan ng tao magpakailanpaman, di ba? Yan ay napakahalaga na lumitaw yan. Ang pag-asa ng buong sanlibutan. Ang mahalagang pangyayaring ito ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Pinanganak siya sa tahanan ng karpentero na si Jose at ang kanyang asawang si Maria, tahimik na pumasok si Jesus sa mundong ito. Kaya nga nung ang Panginoon ay pinanganak ay mapayapa ay ang tinatawag na Pax Romana o peace, peace of Rome. Kung tawagin yan ay walang digmaan, ang mga tao ay naglalakbay ng payapa at walang iniisip na gagawan na sila ng masama ng mga masasamang loob. So matagal na umiral ang tinatawag na Pax Romana at naging mapayapa ang takbo ng daigdig ng panahon ng Panginoong Kristo ay pinanganak. So itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ng Bagong Tipan na isnilang ni Maria ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem ng Judea at binalot siya ng tela o lampin at inilagay siya sa isang sabsaban, at sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay tuluyan, no? Lucas 2:7. So ang ating Panginoong Kristo ay lumaki sa bayan ng Nazaret, no? Nasa parte ng Galilee, nasa norte yan, at namuhay at lumipat sa mga tao ng Galilee at Jerusalem. So sa panahon natin ngayon, ang Nazareth ay isang nayon, no, bayan ng mga Arabo, no? Ang mga naninirahan diyan ngayon ay mga hindi nagsasalita ng Hebrew, mga Arabic 'yan. Pero sila ay mga citizen ng bansang Israel, no? So nagkamit siya ng pagkakilala bilang isang guro, propeta at tagaganap ng mga himala, no? Ang ating Panginoon Kristo lamang ang nakagawa niyan sa kasaysayan ng sanlibutan. Ang ating Panginoon Kristo ay pinako sa krus, sinilibing at nabuhay na maguli at nagsilang ng pananampalatayang Kristyanismo. Ang kanyang buhay at mga turo ay nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo na nagpabago sa takbo ng kasaysayan, no? At walang ibang lugar sa lupa na nabubuhay na mga pangyayari sa buhay ng Panginoon Kristo gaya dito sa bansang Israel o ang banal na lupain na ngayon ay may digmaan, may kaguluhan, walang kapayapaan. Kaya sa loob ng halos 2,000 taon, ang mga Kristiyanong bisita mula sa buong mundo ay nakarating sa banal na lupain na ito, ang lupain ng kanilang espiritual na pamana. Excuse me.
So taglay ang Biblia sa kanilang mga kamay, no, mga kasamahan ko noon ay may mga dala silang Biblia, no, habang kami pumupunta sa mga lugar ay binubuklat nila ang sitas ng banal na kasulatan at tinitignan nila ang mga sitas na ito at doon sa lugar na pinupuntahan namin ay na nakikita nila na nandito sila sa aktual na lugar na binabanggit sa banal na kasulatan. No, lumakad sila sa mga lugar na nilakaran ng ating Panginoong Kristo at nanalangin sila sa mga lugar na kanilang ipinapangaral at nananalangin. Ano? At ganyan talaga ang na mararamdaman ng mga taong nakarating sa mga lugar na iyan. No? Hindi yan katulad ng pangkaraniwan na nakikita natin, kundi talagang hindi maipaliwanag na pakiramdam yan. Para sa mga Kristiyano, ang Israel ay isang lugar na walang katulad, no? Nagbibigay ito sa kanila ng isang natatanging pagkakataon na maranasan ng lupain ng Biblia, no? Palalimin ang kanilang pananampalataya, spiritual na magbabago ang kanilang mga buhay, pagbalik sa kanilang mga bansa, no? So gagabayan tayo ng serye na ito sa mga sanggunian sa Biblia na nagugnay sa luma at bagong tipan, no, sa aktual na mga lungsod at tanawin kung saan ipinanganak ang Judaismo at ang Kristyanismo at ganun din ang Islam, no? So ito po ay background mga kapatid, no? At sa mga susunod nating mga serye ay titignan natin ang ilan sa mga kaganapan na titignan natin at lalaliman natin, no, ang mga bagay na ating ang mga mapapag-aralan dito. Kung ito lamang ay binabahagi ko sa inyo para pasimula upang mabigyan tayo ng background sa mga darating pa mga series natin. Sa loob ng mga maraming mga siglo, ang mga Kristiyanong manlalakbay sa Israel ay spiritual na bago habang binibisita nila ang lupain kung saan naganap ang mga pangyayari sa banal na kasulatan. So sa katunayan, ang mga Kristiyano ay umuwi ng mas malalim, kaysa dati, no? Mas mayaman at mas nakatuong pananampalataya sa Panginoong Kristo at sa Panginoong Diyos. Sa sandaling bumisita ang sinuman, no, sa Israel, sana matapos na ang digmaan, upang mga tao ay muling makabalik at makapag-tour muli, no? At hindi natin alam kung kailan mangyayari yan, no? Hindi na magiging pareho ang kanyang sarili pag siya'y nakarating diyan at pabalik sa kanyang bansa, no? He will never be the same. So, ngayon, nakausap ko yung isa sa mga inaalagaan kong Messianic Jew sa aking trabaho, ay winika niya na ang airline ay napupunta diyan sa Tel Aviv ay hindi available hanggang April next year. So, ibig sabihin, walang available na flights hanggang next year, hanggang April. So, after April next year, ay malalaman pa kung mapopospone or hindi matutuloy dahil nga may gera, no? So hindi natin alam kung kailan mag-o-open ang paliparan ng Tel Aviv. So hanggang ngayon ay ano na lang tayo, hintay tayo kung kailan natin muling makikita ang bansang Israel at ang mga karating mga bansa. Pero ang Egypt o ang Jordan ay pwede puntahan kasi walang digmaan diyan. At pero ang Lebanon hindi po pwede, may digmaan ng Israel at ang Lebanon ngayon. At ang Syria ay may problema din. So, ang Israel at saka ang Lebanon lamang at ang Syria, ang tatlo ay medyo merong hindi pagkakaintindihan yan. Pero sa mga ibang mga bansa na binanggit, katulad ng Turkey, ng Cyprus, no? Egypt, at Greece, so Italy, Europe, so yan ay pwede pang puntahan sa ngayon. So kaya meron tayong mga plan B, plan C, kung hindi mag-iigi ang ating mga plano ay pwede tayo munang pumunta sa ibang lugar. So kung gusto nating pumunta sa Israel at sa mga lugar na ito ay hindi maaari sapagkat mayroong suliranin sa kasalukuyan. So ang mga banal na lupain na binanggit sa Biblia ay hanggang ngayon ay nakikita natin yan, no? Mayroong problema yan. So ang banal na lupa ay isang reliyon na may malaking pagkakaiba, no? Mula kanluran hanggang sa silangan ay matatagpuan ng apat na iba't ibang uri ng kalupaan. Ang kapatagan sa baybayin ay mababa, no? At tuyo naman sa timog
lumiliit sa hilaga na may mga kahabaan ng latian at lagun. No? Yung mga maliliit na parang sapa kung tawagin yan. Ang pangalawang zona ay ang burol na bansa sa likod ng mga baybayin na ito. No? At natutubigan ng mabuti at mataba sa mga dalistis na nakaharap sa kanluran at umaangat sa mabatong mga tagaytay na bumubuo sa gulugod ng burol na bansa. No, ang bansang Israel, ang Jordan ay bulubunduking mga bansa yan. Kung matitingnan niyo, matataas yan. No, ang patag lang diyan yung parte ng western part ng Israel. So ang eastern part ng Israel puro bundok 'yan. Lalo na yung tinatawag na na West Bank sa panahon natin ngayon, itong Samaria nung panahon ng Lumang Tipan, bulubundukin 'yan. No, ang Judea ganun din, no? At ang Galilee ganun din. Punong-puno ng mga bundok 'yan. Kaya nga sa aklat ng mga ebanghelyo ay ang Panginoong Kristo ay binabanggit siya doon na nagpupunta sa mga bundok upang manalangin. Dinadala niya ang kanyang mga alagad sa mga bundok upang sila ay gumawa ng mga mga peace and quiet time, no? Doon sila nagpupunta, no? So, ang mga lugar na ito, no, yung ikatlong zona, ang Jordan Valley naman, no? Yan ang pag sinabing Jordan Valley yan ay doon sa gitna sa pagitan ng Israel at saka ng Jordan ay mababang lugar yan, yung Dead Sea, mababa. Pinakamababang lugar sa buong mundo, no? The lowest part, in the face of earth, napakababa niyan. Yan ay patag, no? Yung gitnang yan sa pagitan niyan kaya sinabi ng Diyos, no, kay Moises na ang Jordan o ang Jordan River o ang ilog ng Jordan na magiging pagitan, magiging boundary ng Israel at saka ng Jordan, no? Yan ang kanila magiging boundary. Then may mga masungit na bundok sa timog ng kabundukan at mga gumugulong na burol sa ilaga. Ano talagang ano yan eh, maraming burol, maraming mga bulubundukin, excuse me, at talampas ay binubuo ng mga lupang sakahan na nagbibigay daan sa mga tuyong steep country, no? Walang punong kapatagan at sa wakas ay disyerto. So kung nakita nyo na at nalakaran nyo ang Israel, oh, yung north at saka yung middle part at saka yung ilalim, yung south, ay napuntahan ko yan eh, kaya naalala ko yung mga pinuntahan namin. Ang pinaka-berdeng part niyan, yung pinaka-north, no? Yung magkatabi ng Lebanon at saka ng Syria at saka ng Jordan, mga berde yan, yung parte ng Galilee, no? Talagang mayaman yan sa puno, berde yan. Pagdating ng pagbaba ng gitna, no, in Jerusalem, yan, ano rin yan, maberde din yan, maraming mga puno, no, hanggang sa pag nagpunta na kayo papunta na ng south na, yung tinatawag na Judean Wilderness, ayan, nagsisimula na nagiging disyerto na, no? So, pagbaba mo ng Jerusalem, papunta na kayo ng Masada o ng Engedi, papunta na kayo dito sa lugar na pinuntahan ni Abraham, no? Ay sa Beersheba. So yan ay mga disyerto na, yung mga lugar na yan. Papunta na ng Ilat na. Sa Ilat medyo may konting kapunuan pa pero talagang disyerto din yung parting yan eh. No? So yan ang binubuo ng lupa ng bansang Israel maging sa panahon natin ngayon. No? Ang banal na lupain na tinutukoy sa iba't ibang panahon sa kasaysayan nito bilang Kanaan nung bago nila sakupin ang lupain ng Kanaan. Then, nung nasakop na nila ito, ay nagsimula ng tawagin ang Kanaan sa pangalang Israel o ang kaharian o ang Land of Israel sapagkat pinanirahan na nila ito. At noong nabubuhay si Haring Saul, ay naging Kingdom of Israel na. No? Karoon na sila ng kaharian dahil nung hindi pa humihingi ng hari ang mga Israelita nung panahon ni Propeta Samuel ay wala pa silang identity pa eh. Hindi pa sila kinoconsider na isang bansa kung hindi mga Hebreo, mga tatawag na mga Israelita. Pero wala silang political identity. Kaya noong sila ay gumagaya na sa mga bansang nakapalibot sa kanila, ay humingi sila ng hari kay Propeta Samuel at doon ay nagalit ang Diyos sa kanila. At sa paghiling ng hari ay itinakwil nila ang Diyos bilang kanilang hari.
At dahil diyan ay nagkaroon ng political identity ang bansang Israel at sila ay pinamunuan ni Haring Saul at diyan nagsimula ang tinatawag na kaharian ng Israel. At sila na ay madalang na lamang silang nagiging parang ah, dumidepende sa Diyos dahil sila ay pinamunuan na ng isang tao. At kung itong hari na ito ay hindi makadiyos, ay mapapahamak ang bansang Israel sapagkat hindi lumalapit ang kanilang hari upang humingi ng patnubay sa Diyos sa magitan ng propeta. Kaya nung si Haring Saul ay iniwanan na ng Diyos at hindi na pinapakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin, ay namatay si Haring Saul na hindi nakikipag-usap sa Diyos. At siya ay pinalitan ni Haring David na siyang binansagang the man after God's own heart, isang taong malapit sa puso ng Diyos. So naging matagumpay ang pamamahala ni Haring David at dahil dito ay nagkaroon ng napakagandang pamamahala ang bansang Israel. At ganun din nung dumating si Haring Solomon ay nagkaroon ng tinatawag na the golden era of the kingdom of Israel. Dahil sa malaking pagkakulang at pagkakamali ni Haring Solomon na sinabi ng Diyos ay hindi mahahati ang iyong kaharian sa iyong panahon. Pag ikaw ay namatay na, then doon magsisimula ang paghahati ng Israel dahil sa kanyang disobedience sa Panginoon. So, nariyan mga kapatid, no, ang ilan sa mga kwento ng Biblia kung paano nangyari, ang mga ilan sa mga nakikita natin ngayon kung bakit marami mga pagbabago, no? At yan ay hindi na bago sa ating mga kaalaman, sa ating mga karunungan na napag-aralan, kung di yan ay nasa kwento na ng lumang panahon, ano? Ito nga, katulad ng binanggit natin, na Kanaan ang tawag diyan sa mga lupang bago na nasakop ng Israel. Tapos nung dumating na ang bansang Israel, ay tinawagan na silang the Kingdom of Israel, o the Northern Kingdom of Israel at the Southern Kingdom of Judah. So no sila ay pinaalis, no, ng mga Romano nung panahon ng 3rd century kung hindi ako nagkakamali, ano? O sabihin natin 1st century nung dumating ang mga Romano diyan at nagrebelde ang mga Zealots, no, nung panahon ni Hadrian ay talagang pinaalis niya ang lahat ng mga Hudyo sa Jerusalem at sa buong Israel at doon ay pinalitan ni Hadrian ng pangalang Palestina, no? Capitolina Ayola, Palestina. Kaya simula noon, ang tawag sa dating the Kingdom of Judah o Judean country o kung tawagin o Israel ay hindi na tinawag sa pangalang Israel kung hindi ang tawag niya sa kanya ay Palestina na, no? Noong mga panahon na iyan na si Hadrian na Roman Emperor noong panahon yan ay pinalitan niya ang pangalan ng lupain na ito na binabanggit. So kapag nabanggit ang salitang Palestina o Palestine, yan ay yung mga panahon na na tinanggal ng mga Romano ang lahat ng mga Hudyo na naninirahan diyan sa Israel. Kaya wala na silang political identity o political influence. Kaya ang Palestine na ang tawag sa kanila. Nanatili ang salitang Palestine hanggang so noong 1948, no, noong nagkaroon ng partition, no, doon dumating ang mga British ay dinivide na ang Palestine at nakakuha ng malaking portion ang State of Israel at binigyan ng maliit na portion ang mga Palestinians na yun nga tatawag na West Bank at saka yung Gaza ay binigay sa kanila. So ang naging problema sa panahon natin ngayon, yung Gaza ay nakuha ng kapangyarihan ng mga Hamas na nagkaroon ng digmaan, no, sa Israel. So, yan ang mga Hamas ay nalupig ng Israel at halos talagang wasak ang Gaza. Kaya ngayon, ang gera ngayon ay nasa norte na at mga Hezbollah naman ang kanilang kaaway, no? Na ang Hezbollah at ang Hamas ay magkakampiyan. So kaya ngayon ang digmaan nila ay nagpapatuloy at ang salitang Palestine ay ito na yung tinatawag na Palestinian Authority na, no? Yan na ang kanilang
identity, bagamat hindi sila tinatanggap sa international community bilang isang bansa. Pero binigyan sila ng Israel ng kanilang independent state nila, na hindi nakikilala sa buong mundo, pero meron silang sariling bandera, pagkakilanlan, no? Kasi ang mga Palestinian, yan ay mga Arab, hindi naman purong Hudyo yan eh. Kasi nung sila ay yung mga tao na pinaalis doon sa unang pagkawasak ng templo, ay nung winasak ni King Nebuchadnezzar, ay inopen ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem o ang Israel sa lahat ng mga tao na ninirahan sa buong migit ng silangan. No? Iba't ibang klase ng mga tao ang pinapasok niya. Kaya nung ganun din, nung nangyari, nung panahon ng ikalawang templo, nung winasak ng mga Romano, ay ganun din ang ginawa ni Hadrian. Tinanggap niya ang iba't ibang klase mga tao, excuse me, na manirahan sa Palestina, at dumating ang mga panahon ay ang tawag sa kanila yung mga Palestinians. Kaya sa panahon na dumating noong 1948, nung hinati na yung mga teritoryong yan, yung mga taong inabutan nila na mga naninirahan sa Palestine, ayun nagkaroon na malaking problema diyan. So, yan ang kasaysayan nung panahong yan. So, dapat diyan na kagandahan na sana'y magrespetuhan ng bawat isa, no? Tanggapin ng mga Hudyo ang mga Palestinian bilang kanilang mga kapitbahay ng mga bansa. Kasi sila ang mga nanirahan nung panahon na wala sila diyan. So, ano naman ay dapat naman ay maggalangan at na sila'y manatiling magdamayan sa isa't isa, no? Magtulungan sila sapagkat ang isang bansa na ito ay kanilang uh, inookupa, no? At napakahalaga na ito ay kanilang dapat na gawin. So mga kapatid, narito, no? Yan ay mga background lamang ng ating mga pinag-uusapan. Sa mga susunod nating papag-usapan natin itong mga sinaunang ninuno. Titignan natin ito kung paano dumating ang mga tao diyan dito sa mga binabanggit na mga bansa, itong Egypt, ang Canaan, ang Jordan, ang Syria at ang Lebanon, o yung Tyre at saka Sidon, no, mga panahon yan. So, dito natin muna tatapusin ang ating introduction, at sa muling pagkikita, at kung meron po kayong gustong itanong o idagdag, ay isulat lang niyo doon sa ilalim, no, sa comment section natin, at sasagutin natin yan kung kinakailangan, at maraming salamat sa inyong pagsama sa atin sa oras na ito. Pagpalain ng Panginoon ng bawat isa at purihin ang kanyang pangalan, at sa muling pagkikita, mga kapatid. Bye for now and have a great day, everyone.